Welcome sa Durs TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol sa Kim Pao. Ihahatid ko po sa inyo ang pinakabago at pinaka-latest na mga kaganapan tungkol sa kanila. Kaya naman kung hindi ka pa subscriber ng ating channel, pindutin nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, nais ko lamang pong i-anunsyo sa inyo na mayroong ganap si Kim and Paolo Abilino para po sa isang festival ngayong May 2025. Ito po yung pinag-usapan natin nung nakaraan na feeling ko talaga ay nangyari na, pero hindi daw po pala. Hindi pa daw pala, mangyayari pa lang to. Sabi dito, this coming May, Balamban Festival 2025 at Santiago Isabela, May 1 and May 2 ito, sabay ng Miss Universe Philippines. Ang host dito ay si X. Mukhang naglalaban sa views ang MUP and ang Balamban. After this, pupunta ang Kim Pao sa May 3 and 4 sa Cebu for Chowking PH activities. So kung matuloy nga ito mga ka-Kim-Pao, grabe no, napaka-hectic pa din ang schedule ni Kim and Paolo Abilino this coming May. Tapos after nyan, birthday naman po ni Paolo Abilino. San kaya sina Kim and Paolo, no? Yan ang exciting na inaabangan po ng maraming Kim Pao Nation. So dito po pala sa magaganap na Balamban Festival 2025, andirito din po pala si JM Piang, Kim Pao, and itong si Catriona Gray. Next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong pinost po ni Paolo Abilino sa kanyang Instagram account. Video po ito na kung saan ay nag-workout siya dito po sa gym. So makikita nga dito na talaga naman pong todo workout si Paolo Abilino na tila baga meron po siyang pinaghahandaan. So parang nakaka-ano na ako na para ito siguro sa panibago na namang teleserye nila ni Chinita Princess. Parang napipil ko na baka action na yung yung project ni na Kim and Paolo Abilino. Parang mala probinsyano ba mga kakimpaw, na isa rin po sa mga nire-request ng mga Kimpaw fans dito kay Kim and Paolo, kasi bagay nga po sa Kimpaw ang action movie. So kahit ano naman po mga kakimpaw ang ibigay na project kay Kim and Paolo Abilino ay naano ko naman na bagay sa kanila and kayang-kaya po nilang dalhin. So sa oras po mga kakimpaw na nagsimula na po itong panibagong teleserye po ni Kim and Paolo Abilino, busy na po ulit niyan si Kim and Paolo, baka madalas wala po sa It's Showtime si Chinita Princess. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol po dito sa kinita po ng My Love Will Make You Disappear, or sa gross po ng pelikula ni Kim and Paolo Abilino, na until now nga po mga kakimpaw ay hinahanap po ng Kimpaw fans. Bakit wala pa daw pong pag-anunsyo ang Star Cinema at ang mga producer ng naturang pelikula. And na-feature na nga po ito mga kakimpaw sa programa po na Duar Abante Radio, sa programa ni Dondon Sermino and Roy Pumaloy. So, sabi nga dito, Kim Pao Fanny imbierna daw na sa Star Magic. Super curious kung magkano nga ba ang kinita ng pelikula na My Love Will Make It Disappear. So, syempre ako, pinanood ko po yung programa nila Don Sermino and Ray Pumaloy. Ray Pumaloy pala, no? Sabi nila doon na nasabi na daw po ng Star Cinema kung magkano daw ang kinita ng My Love Will Make It Disappear, pero hindi daw po sila pwedeng mag-anunsyo ng naturang gross dahil ayaw nga daw po nilang pangunahan ng Star Cinema at wala daw silang authority para po i-anunsyo yun sa publiko or sa kanilang programa. And ako-curious nga po ang marami mga kakimpaw kung bakit wala daw pong pag-anunsyo ang Star Cinema, kung maliit lang daw ba yung kinita, kung sobrang laki daw ba ng kinita at natatakot sa BIR. Mga ganyan po yung komento nila mga ka-Kimpaw. Pero ito lang po yung masasabi ko, no? Hindi pa po kasi tapos yung showing ng My Love Will Make It Disappear worldwide. Yung iba, mag-showing pa lang
no, dito sa Taiwan, 'di ba mga kakimpaw? Kaya siguro hindi pa po inaanunsyo yung gross kasi nga po hindi pa yun yung exact total. May nagkukumpara naman po sa My Love Will Make It Disappear sa Hello Love Again na bakit daw ang Hello Love Again daw ay araw-araw daw nag-a-update. Etong Star Cinema, bakit daw ang My Love Will Make It Disappear wala daw pag-update? Katulad ng komento ng isang netizen. Sabi niya, ay Roy Pumalo, ang kinita ng Hello Love Again, araw-araw na update ng Star Cinema, pati mga admin ng Kat din. Pati si Tita Long, gumatay, araw-araw sila nag-a-update sa kinita ng Hello Love Again. Baka ang kinita daw ng movie ng Kim Pao, baka hindi pa daw nila nahigitan ang kinita ng Joslia na 450 million. Last update ang kinita ng movie ng Kim Pao last April 2, 2025 before mag-ABS-CBN Ballroom is nasa 100 million pa lang. Siguro baka mas malaki pa siguro ang kinita ng movie daw ng Joslia. Kasi bakit daw walang update araw-araw samantalang ang kinita ng movie ng Joslia ay araw-araw din nila update. Bakit ang movie ng Kim Pao walang araw-araw ang update? Siguro baka nasa 340 million lang daw ang kinita ng My Love Will Make It Disappear. So wala namang problema no mga kakimpaw kung 340 million lang ang kinita po ng My Love Will Make It Disappear dahil unang-una ay napaka low budget po. Low budget, hindi ginastusan ang pelikula ni Kim and Paolo Avellino. Kaya maliit o malaki man yan, mga kakimpaw, okay lang. Kasi hindi naman sila nag-shoot sa ibang bansa, 'di ba? Like yung Hello Love Again, na talaga namang sa ibang bansa pa yon kinunan. So napakalaki po ng ano nila doon, budget mga kakimpaw. Kaya kailangan talagang kumita ng Hello Love Again. Itong My Love Will Make It Disappear kasi mga kakimpaw, sabi ko nga po kanina, low budget. Low budget, hindi po masyadong ginastusan mga kakimpaw. Pero kumita ng 340 million, abay tiba-tiba po mga kakimpaw ang mga producer, lalo na ang Star Cinema. 'Di ba? Kasi wala naman silang gaanong nilabas na pera. No? Yung location na dito lang sa Pilipinas. Wala masyadong no? Wala masyadong ginastos dito sa My Love Will Make It Disappear. Kaya sa mga patuloy po nagkukumpara sa kinita po ng My Love Will Make It Disappear and sa ibang mga pelikula dyan na kesyo ganito, kesyo ganyan, low budget. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Low budget ang Kim Pao, pero kumita ng 340 million. Abay, panalong-panalo mga kakimpaw, panalong-panalo kumpara sa ibang pelikula na malalaki ang kinita. Malalaki rin naman po ang ginastos nila doon. And kung inyong matatandaan, sino ba yung nag-update nun na masaya daw po ang Star Cinema sa kinita po ng My Love Will Make You Disappear. So, yun nga lang, hindi po niya ma-announce dahil wala daw siya sa posisyon para gawin yun. So, antayin na lang din natin yung announcement ng Star Cinema. Huwag po kayong mag-alala mga kakimpaw kasi good news naman yung kinita niyan. Ayaw lang po nilang i-anunsyo. So anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.